Itago na lamang natin siya sa pangalang Catalina, 34 years old. Isa siyang OFW sa Taiwan na nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ng bata. Bukod doon, siya na rin ang naglilinis ng apartment at nagluluto para sa pamilya ng kanyang amo. Isang anak lang inaalagaan niya at hindi naman kalakihan ng bahay, kahit hindi ganoon kabigat ang trabaho. Mabait din ang kanyang amo, kaya pakiramdam niya ay maswerte siya. Isang madaling araw, habang marahang nagluluto sa kusina, hawak ni Catalina ang kanyang cellphone. Mahina ang kanyang boses upang hindi magising ang alagang bata. Kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Sa susunod na linggo magpapadala ako ha. Bumili kayo ng mga kailangan nyo. Malumanay niyang sabi sa dalawang anak. Okay lang po kami, Nay. Sabay na tugon ng mga bata. Sa kabilang linya, maririnig ang maingay na pagdaan ng tricycle. Hudyat na kararating lamang ng asawa niyang si Jeremy mula sa pamamasada. Ayos naman ang mga bata rito. Naalagaan ko sila. Ikaw, kumusta ka dyan? Hindi ka ba nahihirapan sa amo mo? Tanong ni Jeremy. Napangiti si Catalina habang hinahalo ang kumukulong sabaw. Hindi naman. Mabait sila sa akin. Hindi rin sila madamot sa pagkain. Sa totoo lang, parang tumataba nga ako rito eh. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Kung kalahati ng ipapadala mo, itatabi ko na para sa pagpapagawa ng bahay natin. Sagot ni Jeremy. Saglit na napatingin si Catalina sa maliit na bintana ng kusina. Tanaw niyang matatayog na gusali at kalsadang hindi pamilyar. Malayo sa probinsyang kinalakihan niya sa Pilipinas. Oo, para pag-uwi ko, maayos na ang bahay natin. Kahit papaano may babalikan tayong maaliwalas. Mahina niyang sagot. Sige, mag-iingat ka lagi dyan ha. Habili ni Jeremy. Ganon din kayo, tatawag na lang ulit ako. Baka magising ng alaga ko rito. Paalam niya bago tuluyang maputol ang tawag. Sandaling natigilan si Catalina. Huminga siya ng malalim bago muling kumilos. Mag-aalas 6 na ng umaga at marami pa siyang dapat ihanda. Almusal ng amo, baon, at mga gamit ng bata. Sanay na ang kanyang katawan sa ganitong oras. Tahimik ang buong bahay at siya lamang ang gising. Sa unang 5 buwan niya sa Taiwan, maayos naman ang lahat. Bahay at trabaho lang ang ikot ng araw niya. Paulit-ulit, parang makina. May grupo ng mga kapwa Pilipino roon na nagtitipon tuwing day off. Doon lamang niya muling nararamdaman ng saya. May kantahan, tawanan, at kwentuhan tungkol sa pamilya sa Pilipinas. Doon niya nakilala si Frank, 37 years old, isang factory worker din sa Taiwan. Napansin agad ni Catalina ang lalaki dahil tahimik lang ito sa isang sulok. Nakangiti habang nakikinig sa usapan. Bago ka lang din ba rito? Tanong niya minsang inabutan ito ng paper plate na may pansit. Oo, halos mag-iisang buwan pa lang. Ikaw ba? Sagot ni Frank, bahagyang nahihiya. 5 buwan pa lang, pero pakiramdam ko nga ang tagal ko na eh. Natatawang tugon ni Catalina. Parang bawat araw, 1 linggong katumbas. Ngumiti si Frank. Ganun talaga siguro kapag malayo sa pamilya. Mula noon, tuwing may pagtitipon ng grupo, madalas na silang magkatabi. Nadiskubre nilang pareho pala silang taga-probinsya. Magkalapit pa nga ang kanilang bayan. At doon nagsimulang mas maging madalas ang kanilang pag-uusap. Catalina, parang may something sa inyo ni Frank ha. Kantyaw ng isa nilang kasama habang nagsasalo-salo sila ng soft drink sa parke tuwing day off. Uy, wala no. Magkaibigan lang kami. Mabilis niyang sagot. Ngunit halatang umiwas siya ng tingin at kunwari abala sa pag-iinom. Nako, baka sa susunod kayo na ang may paamin. Dagdag pa ng isa, sabay tawanan ng grupo. Napakamot si Frank sa batok at napangiti. Magkalapit kasi ang bayan namin sa probinsya, kaya marami kaming napag-uusapan. Parang kapatid lang sa lugar. Kapatid? Sigurado ka? Tukso ulit ng mga kasama. May bakanting kwarto doon oh. Baka gusto niyo mag-usap ng masinsinan. Grabe kayo! Natatawang sabi ni Catalina. Bahagyang namula ang pisngi. Hindi man niya aminin, may kakaibang saya siyang nararamdaman tuwing tiyutokso silang dalawa. Alam ng lahat na may kanya-kanya silang pamilya sa Pilipinas. May asawa at mga anak na naghihintay. Ngunit sa layo ng distansya, tila ba pansamantalang nakakalimot ang puso. Para bang sa bansang iyon, muli silang naging dalaga at binata. Habang lumilipas ang mga linggo, mas naging madalas ang pag-uusap ni Catalina at Frank.
Nagsimula sa simpleng kamustahan. Kumain ka na ba? Okay ka lang ba sa trabaho? Ingat ka pa uwi. Text mo ako pag nakarating ka. Hanggang sa dumating sa punto na maging ang mga personal niyang alalahanin sa pamilya ay naibabahagi na niya rito. Isang gabi, magkatabi silang nakaupo sa waiting shed. Pinagmamasdan ng mga dumaraang sasakyan at ilaw sa kalsada. Ang hirap pala talaga, no? Mahinang sabi ni Frank. Nandito tayo para sa pamilya natin. Pero tayong wala sa tabi nila. Hindi agad nakasagot si Catalina. Nakatanaw lamang siya sa malayo. Totoo. Minsan gusto ko na lang sumukat umuwi. Pero kapag naiisip ko ang pag-aaral ng mga bata, napipilitan kang maging matatag eh. Ang tibay mo. Bulong ni Frank. Hindi lahat kaya yan. Ngumiti siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi na natutuwa dahil may isang taong nakikinig at nakakaunawa sa kanya. Noong una, marunong pa silang umiwas. Kapag may nagbibiro na magpaiwan sila, sabay silang tumatanggi. Hindi na, uwi na kami. Pareho nilang sinasabi. Subalit habang tumatagal, tila ba mas lalong umiikli ang distansya sa pagitan nila. Halos araw-araw silang magka-text, mula sa good morning pagkagising hanggang sa good night bago pumikit. At kasabay ng pagdalas ng kanilang pag-uusap, unti-unti namang nabawasan ang pagtawag ni Catalina sa Pilipinas. Isang gabi, habang nakasandal sa lababo at mahinang nagsasalita sa telepono upang hindi marinig ng kanyang amo, kausap niya si Jeremy. Pasensya na kung bihira na ako makatawag. Ang dami kasing ginagawa dito. Naglalaba, nagluluto, tapos hinahatid ko pa sa school ang alaga ko. Paliwanag niya. Okay lang, naiintindihan ko. Sagot ni Jeremy. Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa atin. Saglit siyang napangiti, ngunit may kirot na sumagi sa kanyang dibdib. Para naman sa mga bata to. Mahinaon niyang tugon. At doon nagtapos ang kanilang usapan, na tila ba may mga salitang hindi na kailangang sabihin, ngunit parehong ramdam ng dalawa. Madalas kumustahin ni Catalina ang kanyang mga anak, at sa tuwing nakakausap niya ang mga ito, maayos naman ang kalagayan nila. Hindi rin siya nagkukulang sa pagpapadala ng pera. Sinisigurado niyang regular ang remittance para sa pangailangan at ipon ng pamilya. Araw-araw siyang tumatawag sa Pilipinas. Ngunit tuwing Sabado, dahil iyon ang kanyang day off, sumasama siya sa mga kapwa OFW sa apartment ng isa nilang kaibigan. Doon, kahit paano, pansamantala nilang nakakalimutan ng lungkot ng pagiging malayo sa pamilya. May mga bote sa mesa, may nakabukas sa video sa telebisyon, may kumakanta ng sintonado, at may nakikisabay kahit hindi kabisado ang lyrics. Ang sali puno ng tawanan at biruan. Napahagalpak sila nang mapansin nilang si Maylin at Alden ay magkalapit na magkalapit. Kapwa nadadala ng alak. Si Maylin ay may asawa sa Pilipinas, habang si Alden naman ay binata. Hoy! Doon na kayo sa loob! Huwag dito sa harap namin! Sigaw ng isa nilang kasama, sabay hagik-gik. Grabe kayo! Nakakahiya! Natatawang sagot ni Maylin. Ngunit hindi rin siya tumanggi nang hilahin siya ni Alden papasok sa kwarto. Siguraduhin niyong isarang pinto ha. Pahabol pa ng isa. Dahilan para lalo silang magtawanan. Makalipas ang ilang sandali, may mga ingay nang maririnig mula sa loob. Napailing si Catalina. Ngunit napangiti rin. Sa totoo lang, tila naging karaniwan na lamang sa kanilang ganong tagpo tuwing may inuman. Ayos ka lang ba? Tanong ni Frank habang bahagyang lumalapit upang marinig niya sa gitna ng ingay. Oo naman. Medyo pagod lang talaga sa trabaho. Tugon niya sabay higop ng kaunting alak. Di ka ba masyadong napupuyat? Huling tanong ni Frank. Bakas ang pag-aalala sa tinig. Madalas kulang sa tulog. Amin niya sa mahinang boses. Hindi niya namalayang hinawakan na pala ni Frank ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Mainit ang palad nito. May sandaling dapat sana'y binawi niya ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya ginawa. Sa tuwing nagkikita sila, mas nagiging malapit ang kanilang kilos. Mas matagal ang tinginan. Mas madalas ang pagdikit ng balikat. Hanggang sa dumating ang isang Sabado, muli silang nagtipon. Muli ang alak at tawanan. Sa gitna ng ingay, hinawakan ni Frank ang kanyang kamay at marahang bumulong. Gusto mo bang pumasok muna tayo sa kwarto?
Halos hindi niya marinig dahil sa lakas ng bidyok at hiyawan sa sala. Napatingin si Catalina sa paligid. May ilang matang nakamasid sa kanila. May mga ngiting tila ba nanunuksot umaasang susunod siya sa yapak ng nauna. Dahil sa tama ng alak at marahil sa impluwensya ng mga kaibigan, hindi siya tumanggi. Magkasunod silang pumasok sa kwarto. Mahina ang ilaw at magulo ang kama. Halatang hindi na iyon bago sa ganitong eksena. Sandali silang nagkatitigan. Para bang may huling pagkakataon pa para umatras. Para magsalita at tumigil. Ngunit nanatiling tahimik ang dalawa. Walang sabi-sabing lumapit si Frank at hinalikan siya. Sa pagdampi ng mga labi nito, tila may kung anong apoy na biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Matagal na rin mula nang maramdaman niyang ganitong init at pagnanasa. Ilang buwan na rin siyang hindi nakaranas ng ganitong uri ng lambing. At sa sandaling iyon, hinayaan niyang manaig ang matagal ng pagkauhaw sa pakiramdam na muli siyang ninanais. Sa bawat pagdampi ng labi ni Frank, ramdam ni Catalina ang matinding pananabik nito. Para bang pareho silang may matagal nang hinahanap. Isang lambing na matagal nilang ipinagkait sa sarili. Hindi na sila nag-atubiling alisin ang kanilang mga suot. Sa mga sandaling iyon, tila naglaho sa kanilang isipan ng kani-kanilang pamilya. Ang nangingibabaw lamang ay ang init ng katawan at ang pagnanasang matagal na nilang kinikimkim. Mula sa labas ng kwarto, rinig nila ang tawanan, sigawan, at sintonadong kantahan ng kanilang mga kasama. Ngunit wala ni isang kumatok o sumita. Sanay na ang grupo sa ganitong pangyayari tuwing may inuman. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Kapwa pawis at hingal. May pagkakataon sanang magsalita, ngunit pinili nilang panatilihin ang katahimikan. Ayaw nilang masira ang sandaling iyon ng kahit anong salita. Nang matapos ang lahat, kapwa sila nakahiga, hinihingal at nagpapahinga. Mainit sa loob ng silid. Iisang electric fan lamang umiikot. Ngunit tila kulang pa rin sa gitna ng init ng kanilang katawan. Kumuha sila ng tissue upang punasan ng pawis. Ilang sandali silang walang imik. Parehong nakatitig sa kisame na parang doon hinahanap ang sagot na hindi masabing tanong. Matagal ko nang hindi nararamdaman to. Mahinang wika ni Frank. Basag pa ang boses. Ako rin. Tugon ni Catalina. Halos pabulong. Nanatili sila roon, magkatabi sa kama. Isang maliit na espasyo na, sa tuwing day off nila, nagiging pansamantala nilang mundo. Mainit, masikip, ngunit tila doon sila nakakahanap ng pahinga mula sa lungkot at responsibilidad. Okay ka lang ba? Tanong ni Frank, habang marahang hinahaplos ang kanyang braso. Okay lang, sagot niya. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang dibdib, alam niyang hindi lamang pagod ang nararamdaman niya. May kung anong emosyon na unti-unting sumisiksik. Isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Ilang sandali pa'y muli silang nagkalapit. Pilit hinahabol ang sarap. Na tila ba panandali ang sagot sa kanilang pangungulila. Biglang tumunog ang cellphone ni Frank. Pareho silang napatigil. Sa screen ay nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa. Mabilis na nagtalokbong ng kumot si Frank habang inaabot ang cellphone sa may side table. Nasa ibabaw pa niya si Catalina nang sagutin niya ang tawag. Mahal, kumusta ka dyan? Malinaw na tanong ng asawa mula sa kabilang linya. Ayos naman ako. Sagot ni Frank, pilit pinapantay ang kanyang paghinga. Bakit parang hingal ka? Pawis na pawis ka ba? Saglit siyang napatingin kay Catalina bago umiwas ng tingin. Medyo masama pakaramdam ko eh. Pinagpapawisan ako ng malamig. Di ko nga maintindihan kung bakit ganito. Paliwanag niya. Tahimik na napangiti si Catalina habang nakikinig. Alam niyang may idadahilan si Frank. Anumang dahilan. Basta't hindi sila mabisto. Uminom ka na ba ng gamot? Tanong ng asawa ni Frank mula sa kabilang linya. Oo, nakainom na ako. Siguro kailangan ko lang magpahinga at itulog to. Sagot niya. Pilit inaayos ang boses upang hindi mahalatang hinihingal pa. Sige, bukas na lang ulit kita tatawagan para makapagpahinga ka. Tugon ng kanyang asawa. Salamat, ingat kayo dyan. Huling sabi ni Frank bago tuluyang pinutol ang tawag. Pagkababa ng cellphone, sandaling nabalot ng katahimikan ng silid. Sa labas, patuloy ang mahinang ingay mula sa sala. May tawanan, kalansing ng bote, at malabong awit mula sa videoke. Tuloy pa ba? Biro ni Frank, bahagyang nakangiti. Hindi sumagot si Catalina. Sa halip, mas lalo siyang lumapit dito.
Matapos ang tawag, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Hindi na kasing dali ng kanina, kundi mas marahan, mas tahimik. Para bang pareho nilang gustong pahabain ng oras bago sila muling harapin ang realidad. Sa piling ni Frank, tila nababawasan ang bigat ng pangungulila ni Catalina sa Pilipinas. May kung anong pupuno sa puwang na matagal na niyang dinadala sa dibdib. May mga pagkakataon din silang dalawa lamang lumalabas. Umiwas sa grupo at umuupa ng maliit na hotel para doon magpalipas ng gabi. Para sandaling bakasyon. Minsang sabi ni Catalina habang nakatayo sa tabi ng bintana ng hotel room, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod. Dito muna tayo sa mundong tayo lang naroon. Sagot ni Frank, sabay abot ng kanyang kamay. Isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga, nagtanong si Catalina, "Uuwi ka na ba sa Pilipinas sa susunod na buwan?" "Oo, tapos na kontrata ko. Magpapahinga lang sandali, tapos mag-a-apply ulit ako." Paliwanag ni Frank. "Babalik ka pa rin dito, hindi ba?" May bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. "Babalik ako." Mabilis na sagot nito, sabay pisil ng kanyang kamay. Hindi naman siya lubos na nalungkot. Alam niyang kontrata lamang iyon at naibahalak din naman itong bumalik. Hindi na mabilang mga pagkakataong nagkasama sila ng ganoon. Halos linggo-linggo, may sandaling sila lamang magkasama. Parang naging bahagi na ng kanilang routine, trabaho, at pagkatapos ay paghahanap ng ginhawa sa isa't isa. Dumating din ang araw ng pag-uwi ni Frank sa Pilipinas. Sinamahan siya ng ilang kaibigan sa airport. "Balik ka agad ha?" Biro ng isa. "Oo naman," sagot niya. Ngunit ang tingin ay nakatuon kay Catalina. Hindi doon nagtapos ang ugnayan nilang dalawa. Kahit nasa Pilipinas na si Frank at kasama ang kanyang pamilya, patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon. Madalas ang chat, tawag at kung minsan ay video call pa, na para bang walang distansyang namamagitan sa kanila. "Miss na kita." Minsang bulong ni Frank sa mahinang tinig habang nagka-video call sila. Halos pa bulong iyon. Tila nag-iingat na baka marinig ng kanyang asawa mula sa kabilang silid. Tahimik lamang na nakikinig si Catalina. Nakikita niya sa mga social media post ni Frank kung gaano kasaya ang pamilya nito. May litrato silang kumakain sa labas. May outing sa dagat. May ngiting tila walang problema. Pinipindot niya ang heart react sa bawat larawan. Ngunit sa likod ng simpleng pindot na iyon, ay may kirot na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Ibang lungkot kapag nasa ibang bansa. Pagdating ng gabi, mas ramdam ang katahimikan ng kwarto. Malayo ang pamilya. At kapag wala ng ibang ingay, mas nagiging malakas ang sariling mga iniisip. Hanggang sa tuluyan kang maghanap ng mga kasama, ng makakadamay. Kahit panandalian lang. At iyon ang natagpuan ni Catalina at Frank sa isa't isa. Makalipas ang isang buwan, bumalik si Frank sa Taiwan. Nagkita sila sa labas ng MRT station. May bitbit itong dalawang malalaking eco bag at isang paper bag na halos mapunit sa bigat. "Ang dami mo namang dala," puna ni Catalina. Bahagyang natawa. "Pasalubong. Siyempre hindi pwedeng wala." Sagot niya. Puno ng mga pagkain galing Pilipinas ang mga bag. Chocolate, kape, instant noodles at iba pang paborito nila. "Mukhang todo si kaso si Mrs. Biro ng isa nilang kasama habang inuusisa ang laman ng eco bag. "Miss na miss ako nun." Sagot ni Frank na may halong biro at konting yabang. "Nako, huwag niyo nang magitin ng asawa sa Pilipinas." Dito sa Taiwan, si Catalina ang may hawak kay Frank. Kantsaw pa ng isa. "Siguro may na-miss din si Kat." Dagdag ng isa, sabay sulyap sa kanya. "Tumigil nga kayo. Pamilya pa rin ang priority." Sagot ni Catalina. Pilit pinapanatiling seryoso ang muka. "Wow, loyal." Sabay-sabay nilang tukso, dahilan ng panibagong tawanan. Isa-isa nilang ipinamahagi ang pasalubong. Nang matapos, may inabot si Frank kay Catalina na maliit na supot. "Para sa'yo lang to." Mahina nitong sabi. "Salamat." Tugon niya, may ngiting hindi maitago. Nagpatuloy ang kwentuhan, mga balita sa Pilipinas, reklamo sa trabaho, at mga planong pag-uwi. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, nagtagpo ang mga mata ni Catalina at Frank. Isang sulyap lamang ay sapat na. Tahimik silang tumayo at pumasok sa kwarto. Wala nang pumigil o nang asar. Sanay na ang grupo sa ganitong eksena. Sa loob ng silid, muli silang nagkalapit.
Para bang sinusulit ang bawat sandali matapos ang isang buwang pagkakalayo. Hinahanap-hanap ko ang amoy mo habang nasa Pilipinas ako. Bulong ni Frank habang mahigpit siyang yakap. Alam mo ba, muntik na ako mapahamak. Habang magkasama kami ng asawa ko, bigla akong nabanggit ang pangalan mo. Natawa siya, ngunit may halong kabang kanyang tinig. Tahimik lamang si Catalina, nakatingin sa kanya. Pati na sa likod ng biro at halakhak, mas lalong lumalim ang gusot sa kanilang pinasok. Mag-ingat ka nga, paalala ni Catalina habang nakatitig sa mga mata ni Frank. Alam kong ginagawa ko. Sagot nito, sabay marahang haplos sa kanyang buhok. Sa mga panahong iyon, tila walang konsensyang gumugulo sa kanila. Para bang sinasadya nilang takpan ng anumang guilt o takot na dapat sana'y humahabol. Ipinagpatuloy nila ang relasyon dahil iyon ang nagbibigay sa kanila ng pansamantalang ginhawa mula sa lungkot at pagod. Hanggang sa isang gabi, habang naghahanda si Catalina ng hapunan para sa kanyang amo, bigla siyang nahilo. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Are you okay, Catalina? Agad na tanong ng kanyang among babae nang mapansin siya. I'm okay, ma'am. Maybe I'm just tired. My head hurts. Sagot niya, ngunit umiikot ang kanyang paningin. Pinaupo siya sa sopa at pinahinga. Ang amo na lamang nagdesisyong umorder ng pagkain sa labas. Buong gabi, mabigat ang kanyang pakiramdam. Madaling mapagod. Minsan ay naduduwal. May kakaibang pagbabago sa kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. Ilang araw din ganoon ang naramdaman niya. Isang day off, habang nagiinuman ng grupo sa sala, hindi na siya nakasabay sa pag-inom. Tahimik lamang siyang nakaupo, nakikiusap sa sariling kumalma. Pwede ba tayong mag-usap sa loob? Mahinang aya niya kay Frank. Agad itong sumunod. Sa sala, may mga narinig pa silang tukso at hiyawan. Akala ng lahat ay muli silang magpapakasaya sa kwarto. Ngunit pagkapasok sa loob, umupo lamang si Catalina sa gilid ng kama. Lumapit si Frank. Balak sana siyang halikan, ngunit napansin niya ang seryosong ekspresyon nito. Anong problema? Tanong niya. Diretsong tumingin si Catalina sa kanya. Pakiramdam ko, buntis ako. Mahina ngunit malinaw niyang sabi. Natigilan si Frank. Kita sa mukha nito ang gulat. Ano? Paano mangyayari yun? Agad niyang tanong habang napaupo sa tabi niya. Alam mo naman kung gaano kadalas tayo. Halos pabulong na tugon ni Catalina. Napahawak si Frank sa kanyang noo. Ilang segundo ng katahimikan ang bumalot sa silid. Baka mali lang hinala mo. Magpa-check up ka muna bago ka mag-isip ng kung ano-ano. Sabi niya, pilit pinapakalmang sitwasyon. Paano nga kung totoo? Nanginginig ang boses ni Catalina. Hindi agad sumagot si Frank. Nakatingin lamang siya sa pader. Tila may malalim na iniisip. Maya-maya, malamig ang naging tinig niya. Sigurado ka bang sa akin yan? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ikaw lang naman ang kasama ko dito. Umiiyak na sagot ni Catalina. Isang buwan akong wala. Pagbalik ko, may ganyan na agad. Mas mataas na ang boses ni Frank. Napaatras si Catalina sa narinig. Frank, alam mo kung ilang beses tayong... Huwag mo akong isama dyan. Putol niya, bahagyang galit. Sa loob ng maliit na kwarto na minsan nilang tinuring na lihim na mundo, biglang nagibang ihip ng hangin. Ang dating puno ng init at lambing ay napalitan ng tensyon at takot. Umiiyak noon si Catalina. Ngunit nanatiling matigas si Frank. Pareho silang ginusto ang nangyari. Pareho silang may pananagutan. Ngunit nang may mabuo, bigla itong umurong. Hindi ko yan anak, patunayan mo muna. Galit na sabi ni Frank, malamig ang mga mata. Tumayo ito ng padabog, isinuot ang tsinelas at malakas na binuksan ang pinto. Napalingon na mga kasama nila sa sala. Anong nangyari? Mahinang tanong ng isa. Hindi siya sumagot. Dumiretso lang palabas. Iniwang bukas ang pinto at ang mabigat na katahimikan sa loob. Naiwan si Catalina sa gilid ng kama. Tuluyang napahagulgol. Ilang sandali pa, may marahang kumatok. Catalina, ayos ka lang ba? Tanong ng isa nilang kaibigan mula sa labas. Ngunit hindi siya nakasagot. Kapansin-pansin ang pagbabago ng hangin sa grupo. Noon may tawanan na tukso habang sila nagkakasiyahan. Malalakas ang boses ng lahat. Ngunit nang may responsibilidad ng nakataya, naging tahimik ang bawat isa.
Walang gustong makialam. Nagpa-check up si Catalina pagkalipas ng ilang araw. Positive. Habang hawak niyang maliit na papel na may resulta, nanginginig ang kanyang mga daliri. Umupo siya sa upuan ng labas ng klinik. Tulala at hindi malaman kung saan magsisimula. 3 buwan na lamang at uuwi na siya ng Pilipinas. Ngunit paano niya haharapin ang pamilya niya? Pinili niyang itago ang lahat. Nagsuot siya ng maluluwag na damit. Iniiwasang mahalata ang unti-unting paglaki ng kanyang tiyan. Tahimik siyang binuhat ang bigat ng lihim. Ngunit hindi rin nagtagal. Napansin iyon ng kanyang amo. Catalina, are you pregnant? Mahinaong tanong ng among babae isang gabi. Matapos siyang makitang nahihilo muli. Sandaling natahimik si Catalina bago dahan-dahang tumango. Walang sigaw. Walang galit. Pinayagan siyang tapusin ang kontrata at saka siya pinauwi ng Pilipinas. Take care of yourself, sabi ng amo bago siya umalis. You are a good worker. You can come back when everything is okay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o malungkot. May kabutihang ipinakita. Ngunit ang hinaharap niya ay puno ng pangamba. Wala siyang pinagsabihan na uuwi na siya. Mula sa airport sa Taiwan hanggang sa paglapag sa Pilipinas, mag-isa niyang hinarap ang paglalakbay. Habang nasa eroplano, marahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ano nang mangyayari sa atin? Mahina niyang bulong sa sarili. Pagkadating sa kanilang lugar, mabagal ang bawat hakbang niya pauwi. Mabigat ang dibdib, kabado ang isip, at doon niya nakita ang bunsong anak nila ni Jeremy. Masiyang naglalaro sa labas ng bahay. Papa, si Mama nandito! Sigaw ng bata nang makita siya. Punong-puno ng tuwa ang boses. Nang makita ni Catalina ang bunsong anak nila ni Jeremy, tila bumalik ang dating sigla sa mukha nito. Inosente. Walang kaalam-alam sa bigat na dala ng kanyang ina. Maya-maya pa'y lumabas na rin si Jeremy mula sa loob ng bahay. Masiyang itsura nito habang papalapit sa kanya. Kat, bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka? Masiglang tanong nito. Bitbit ni Catalina ang kanyang maleta. Maingat na nakaharang iyon sa kanyang tiyan. Lalapitan sana siya ni Jeremy para yakapin. Ngunit ibinaba niyang maleta. Napatigil si Jeremy. Buntis ka? Gulat at hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi na nakapagsalita si Catalina. Bigla na lamang siyang napahagulgol. Ano to, Catalina? Sigaw ni Jeremy. Bakas ang galit at sakit. Sana hindi na lang kita pinayagang umalis. Ganito ba ang kapalit ng pagtitiwala ko? Niyakap niya ang kanyang tiyan habang umiiyak. Ngunit wala siyang maibigay na sagot. Lumabas ang kanilang mga anak. Nakatingin sa kanila. Kita sa mga mata ng mga bata ang takot at pagkalito. Hindi nila lubos maunawaan ang nangyayari. Ngunit ramdam nilang bigat sa hangin. Hindi man siya kayang patawarin ni Jeremy. Hindi rin naman siya nito kayang itaboy. Tinanggap siya sa bahay. Ngunit malinaw ang distansya. Iba na ang pakikitungo ng lahat. Sa pagkainan, tahimik ang bawat isa. Kapag may kailangang kunin sa bahay, dumadaan lamang sila sa harap niya na tila hindi siya naroon. Ang dating masayahing tahanan ay napalitan ng malamig na katahimikan. Hinayaan na lamang iyon ni Catalina. Alam niya ito ang bunga ng kanyang mga desisyon sa Taiwan. May mga gabing naririnig niya si Jeremy sa labas. Mag-isang nakaupo. Tahimik. Ilang beses niya itong gustong lapitan. Gustong magsalita. Ngunit hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang mangambala pa. Gusto man niyang ibalik ang lahat sa dati. Alam niyang hindi iyon ganoon kadali. Hindi na niya mabuburang nakaraan. Madalas siyang mapaisip. Sana hindi na lang siya nagpadaig sa tukso. Sana pinili niyang mag-isa na lang. Sana iningatan niya ang pamilyang iniwan niya. Sana masaya pa rin silang magkakasama ngayon. Ngunit huli ng lahat para sa mga sana. Tinanggap ni Catalina ang kanyang pagkakamali. Alam niyang mali siya. At hindi niya yun tinatanggi. Araw-araw, pilit niyang binabawi sa maliit na paraan ng tiwalang nasira. Sa pag-aasikaso sa bahay. Sa pag-aalaga sa mga anak. Sa tahimik na paghingi ng tawad. Alam niyang hindi iyon matatapos sa isang sorry lang. Maaaring matagal ang proseso. Maaaring abutin ng taon. Ngunit hindi siya mapapagod. Dahil itong responsibilidad niya. At itong kapalit ng mga pinili niyang desisyon. Nagmamahal. Catalina.